Secret XPG. 4 na taon nang mag-asawa si Dennis, 35 years old, at Celia, 30 years old. Naninirahan sila sa isang bayan sa Pampanga. Medyo matagal na rin na magkasintahan silang dalawa, subalit noong hindi pa sila kasal ay labag sa kalooban ng pamilya ni Celia ang relasyon nila dahil sa hindi nakapagtapos ng kolehiyo si Dennis. At ito ay nagtatrabaho lang sa isang pabrika noon. Si Celia naman ay maganda ang pamumuhay, isang guro sa lokal na mataas na paaralan. Subalit pinaglaban nila noon ang kanilang pagmamahalan at pinatunayan ni Dennis na karapat-dapat siya na maging kabiyak ni Celia. Kaya simula noong ikasal sila, nag-ipon si Dennis at nakapagpundar ng isang negosyo. Makalipas ang ilang taon ay lumago naman ito at nakapagpatayo sila ng isang magandang tirahan. Subalit sa inakala niyang tatanggapin na siya ng pamilya ni Celia, mukhang nainggit pa ang mga ito at minsan-minsan ay may kinakalat pa na chismis para siraan siya. Hindi naman ito pinapansin ni Dennis dahil mas focus niya ang pamilya niya. Lalo pa at may isa na silang anak ni Celia. "Oh Han, narinig mo na ba ang latest na issue tungkol daw sa akin?" Tanong ni Dennis sa asawa habang nag-aalmusal sila. "Ano na naman yan? Kesyo may tulo ka raw. O kaya naman ay hinihigpitan mo ang mga tauhan mo?" Sagot ni Celia. "Hindi. Ngayon, meron daw akong 2 kabit na estudyante sa paaralang pinagtatrabahuan mo. Ayaw na talaga akong tigilan ng nanay at mga kapatid mo, Han. At least yung tatay mo, medyo okay na sa akin. Nung isang linggo nagkatagay pa kaming 2 after ng birthday party mo. Huwag mo nalang pansinin sila, Han. Wala lang talaga silang magawa sa buhay. Nasanay kasi sila noon na bantay sarado ako. At lahat ng utos nila ay sinusunod ko. Ito nga pag-teacher, hindi ko first choice, 'di ba? Kaya relax ka lang ha. Hayaan mo, mamayang gabi, sa labas tayo kakain kasama ang anak natin." Napangiti si Dennis. "O sige, pero doon tayo sa may pares ha. Ang sarap kasi ng garlic rice dun eh." "Ay naku, depende yan kay baby." Naging maganda naman ang simula ng araw nila at kinagabihan ay kumain sila sa labas at nag-ikot-ikot muna bago umuwi. Kinagabihan, nakahiga na silang pareho sa kama at nag-aayos para matulog nang mag-ring ang cellphone ni Celia. Sinagot niya ang tawag at mukhang nagbago ang timpla ng mukha niya. Nakatitig si Dennis sa kanya. "Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit parang hindi maipintay ang mukha mo?" Tanong ni Dennis na medyo nag-aalala. "Ano kasi, yung bunso naming si Aubrey at isang pinsan naming buo na si Gwen. Plano daw atang magbakasyon dito eh." Sagot ni Celia na medyo mahina ang boses. "Oh, ano namang ikakabahala mo niyan? Ayos nga yan, di ba? At least makakasama mo ang kapamilya mo. At meron na ring makakalaro si baby." Sagot naman ni Dennis. Paano ikaw? Okay lang ba sa'yo na nandito si Aubrey? Alam mo naman ang batang yun, di ba? Baka kung ano-ano na naman ang sasabihin nun kay mama pag uwi." Napangiti si Dennis. Ano naman ngayon? Tsaka matanda na si Aubrey. At wala naman akong talagang pake kung anong sabihin ng pamilya mo sa akin. Ang mahalaga, ang tayo lang. Hinawakan ni Dennis ang kamay ni Celia at naghalikan silang dalawa. Si Aubrey, 20 years old, ay bunsong kapatid ni Celia at isa sa mga ayaw kay Dennis noon at mahilig manira laban kay Dennis. Si Gwen naman, 21 years old. Siya ay pinsan ni Celia at malapit kay Aubrey. Kakatapos pa lang ng semester ni Gwen at ito ay nagplanong magbakasyon muna sa malayo. Makalipas ang ilang araw ay dumating na ang 2 dalaga
Nabisita ni na Dennis. Gamit ang isang second-hand na kotse, sinundo ni Dennis ang dalawa sa terminal ng bus. Hello po, Kuya Dennis. Bati ni Aubrey kay Dennis at nakangisi pa ito. Ay, nandito na ang spoiled brat. Isip-isip ni Dennis. Wow, talagang dalaga ka na ngayon, Aubrey ah. O sige, sumakay na kayong dalawa at ako nang bahala sa mga bagahe nyo. Pagbati naman ni Dennis, ngumiti lang si Gwen sa kanya. Namangha naman si Dennis sa dalawang dalaga. Si Aubrey ay maganda, parang hawig kay Christine Reyes. Maputi, payat, katamtaman ng dibdib pero sexy. Medyo bland ang buhok at singkit ang mata. Nakasuot lang siya ng white t-shirt na may cartoon character na print at nakamaong shorts na navy blue. Si Gwen naman ay talagang maganda na artistahin ng muka. Nakasuot ng black shirt at rip maong pants na mukhang rocker chick at naka-ponytail ang buhok. Sumakay ang dalawa sa likod ng kotse. O ano, kamusta ang biyahe nyo? Tanong ni Dennis. Naku kuya, nakakapagod at nakakahilo. Ang bilis-bilis ng driver magpatakbo. Sagot ni Aubrey. Ah, ganun ba? Teka, gusto niyo bumili muna tayo ng makakain sa labas para may pasalubong tayo pag-uwi? Ikaw nang bahala kuya. Ay eto pala, pinsan namin ni ate, si Gwen. Gwen, bayaw ko, si Kuya Dennis. Pagpapakilala ni Aubrey. Ah, hello po. Mainhin pagbati ni Gwen. Hello din Gwen. Enjoy lang kayo sa bahay ha. Buong araw kasing wala kami ni Mrs. Kaya kayo na lang muna ang bahala dun. Sagot ni Dennis at tinahak na ang may pinakamalapit na drive-thru na fast food chain. Masaya naman ang nangyaring pagtatagpo ni Celia at ang kapatid niya at pati pinsan. Dahil sakto lang ang bahay at iisang kwarto lang ang meron sila, doon na rin pinahiga ni na Celia ang dalawang dalaga. Kinuha ni Dennis ang dobleng kutsyon at nilatag sa kahoy na sahig. Doon pinahiga ang dalawa. Katabi naman ni Celia ang baby nila at lumabas si Dennis ng kwarto. Oh Han, saan ka pupunta? Tanong ni Celia. Sa sala lang Han, manonood lang ng NBA. Sagot niya at lumabas na ito. Nag-usap-usap naman ang tatlong babae sa loob ng kwarto. Si Dennis nagpabili ng 5 bote ng beer, pati pulutan sa katulong nila at nanood lang sa sala. Lumabas si Aubrey ng kwarto at nakita si Dennis na abala sa TV. Uy Kuya Dennis, solo mo lang ang tagay ah. Pa-join. Ayan ni Aubrey. Ha? Naku, kulang itong binili ko eh. Tsaka matutulog na rin ako maya-maya. Meron naman juice dun sa ref. Tirahin mo na lang kung nauuhaw ka. Tahimik naman si Aubrey at pumunta ng kusina. Laki sa layaw si Aubrey. Sanay na lahat ng gusto na bibigay agad. Kaya medyo brati at tigasin ang ulo. Ilang beses na rin siyang papalit-palit ng BF sa eskwela dahil na rin sa kapilyahan at kahiligan sa barkada at bisyo. Pero pinapalampas lamang ito ng mga magulang niya. Bumalik si Aubrey sa sala at nilapitan si Dennis. Kuya, akin na lang yung huling bote mo. Hiling nito kay Dennis. O sige, ito may pulutan ritong adobong atay ng manok. Tumanggi si Aubrey sa pulutan at kinuha lang ang bote at nilagok. Isang malalim na lagok ang ginawa niya at halos mga lahati agad ang bote. Putya, sanay sa inuman ng batang to. Dismayado at nasurpresa si Dennis sa inasal ng nakababatang hipag. Ilang sandali pa at naubos na niya ang bote. Thanks kuya, balik na ako sa room. Sleep na ako. Good night. Sabay alis at pasok sa kwarto. Nailang naman si Dennis bumalik kaya minabuti na lang niyang sa sopa na lang siyang matutulog.
Kinabukasan, ginising siya ng asawa niya. Uy Han, bakit dito ka natulog? Ang tagal ko nagantay sa'yo kagabi. Nakatulog na lang ako. Nagising naman agad si Dennis. Sensya na Han. Binigyan ko lang kayo ng time maka-catch up ng kapatid at pinsan mo. Tumayo na agad si Dennis at dumiretso sa kusina. Good morning Kuya Dennis. Bati ng isang babae sa likod niya. Paglingon ni Dennis ay nalaki ang mga mata niya. Si Aubrey ay naka-white drip shirt, nakita ang pusod at napakakinis na tiyan. At nakasuot ng hapit na shorts na kulay light pink. Ang pinaka nakakasorpresa sa kanya ay ang malaking tattoo sa ibaba ng pusod ni Aubrey. Isang puso na may pakpak ng agila sa magkabilang gilid at umaapoy ang likod nito. Grabe, kakaiba ang forma ng batang to. Napalunok si Dennis. Pero binaling niya sa asawa ang tingin para makaiwas. Sumunod naman na lumabas ng kwarto si Gwen at hawak kamay ang baby ni na Dennis. Naka-white shirt lang din si Gwen pero nakapanjama naman ito. Maayos naman ang buong maghapon nila. Bandang 3 p.m. nakauwi si Dennis at nadatnan niya si Gwen sa sala. Oh Gwen, may dala akong pinya rito. Asan ang pinsan mo? Tanong niya. Baka nasa kusina kuya. Sagot naman niya at iniwan muna ang pinya sa sala. Sabay pasok sa kwarto para makapagbihis na. Nasurpresa naman si Dennis nang makita ang hipag sa kwarto at nagkasalubong sila dahil mukhang papalabas na ito. Ay kuya, nandyan ka na pala. Umiti lang si Aubrey at lumabas. Napasunod ng tingin si Dennis. Kitang-kita niya ang napakakinis na balat ng binti ni Aubrey at kumikembot habang naglalakad. Napakamot ng ulo si Dennis at napangiti na lang. Tataas ang presyo ng dugo ko sa batang to. Nagbihis si Dennis at naligo. Pagbalik niya, inanda niya agad ang mga pinya. Naglatag siya sa sala ng sliced pineapples at may asin sa gilid kasama na rin ng juice. Nakiupo siya kay Gwen. Oh, nasa na naman si Aubrey? Tanong ni Dennis. Lumabas kuya eh, parang may ka-text. O kaya, kabago-bago pa lang rito, may ka-text agad? Natawa na rin si Gwen at mukhang gumaan ang loob kay Dennis. Nag-usap sila habang kumakain ng pinya. Dito nagkwento si Gwen sa kanya at nalaman ng ilang bahagi ng buhay ng dalaga. Si Dennis naman ay kinwento kung paano sila ni Celia nagkakilala at kung ano ang naging trato sa kanya ng pamilya ni Celia. Bakit hindi mo sinasagot yung si Ray ba yun, sabi mo? Tanong ni Dennis. Wala pa ako sa panahon para pumasok ulit sa isang relasyon kuya eh. Tsaka marami pa kaming bagay na dapat ayusin sa sarili. At pag napagbigyan ko siya ngayon, baka hindi rin kami tatagal. Sagot naman niya. Ganun ba? Pero sayang din. Mukha namang mabait sa tingin ko ang lalaki na yun. Malay mo, siya pala talaga ang karapat-dapat sa'yo. At kung tumibay ang relasyon nyo, malaki ang posibilidad na malalampasan nyo ang kahit anong bagay. Malaman ang sagot ni Dennis. Napabuntong hininga na lang si Gwen at bahagyang napangiti. Natapos ang araw na tahimik. Gabi na nakauwi si Celia dahil may hinahandang papers para sa darating na Provincial Education Convention sa karatig na bayan. Maagang umalis si Celia dahil malayo-layo pa ang tatahakin niya at overnight pa siya. Si Dennis naman ay hindi muna pumasok at nagpapahinga sa bahay. Nakahiga si Dennis nang pumasok si Aubrey sa kwarto at umupo sa gilid niya. Wala ka bang pasok ngayon kuya? Tanong nito. Oo eh, pahinga muna ako ngayon. Bakit? Wala naman. Big time ka na talaga ngayon kuya ha? Parang kailan lang. Nakaramdam ng insulto si Dennis dahil mukhang sarkastiko ang dating ng salita ni Aubrey pero hindi niya ito pinansin. Sipag lang yan Aubrey.
Sabi niya, "Ay kuya, wala naman si ate mamaya. Tagay naman tayo. Nakakabagot kasi eh." Hiling ni Aubrey. "Naku, lasinggera ka na ngayon Aubrey ha. Hindi maganda yan sa babae." Tutol ni Dennis. "Minsan lang naman kuya eh. Sige na, para makabanding mo naman kami ni Gwen. Malungkot rin kasi yun ngayon dahil may love problem ata." "O siya, sige. Pero sandali lang ha." "Yehey! Thanks kuya. Kami na ni Gwen ang bibili ng inumin mamaya." Sabay yakap kay Dennis. Natuwa naman si Dennis at baka naman gumaan ang loob sa kanya ni Aubrey at hindi na nito gawin ang paninira niya noon kay Dennis. Matapos bumili ng maiinom ay naghanda agad sila sa sala para makasimula na ng tagayan. Magkatabi si Aubrey at Dennis sa sopa habang kaharap naman nila si Gwen. Biglang tumunog ang cellphone ni Gwen pero hindi niya ito pinansin. Secret XPG. "Oh, hindi mo ba sasagutin?" Tanong ni Dennis. "Naku, wag na kuya. Istorbo lang yan." Sagot naman ni Gwen agad. Tumingin si Dennis sa kanya at binabasa ang mukha ni Gwen. "Sigurado ka? Baka mas lalong lumaki ang pinagdadaanan mo. Sa tingin ko, pinapahirapan mo lang ang sarili mo niyan eh." Mahinahong salita ni Dennis. Pinatay ni Gwen ang cellphone niya at ngumiti kay Dennis. "Naku, di pa nga tayo nakakasimula. Drama na agad. Kuya talaga." Halata ni Dennis na pilit ang tawa ni Gwen pero hinayaan niya na lang ito. Dalawang magkaibang alak ang binili ng mga dalaga kaya doble rin ang tama sa kanilang katawan. Nakakaramdam na rin ng pagkahilo si Dennis pero dahil sa laki ng katawan, parang naa-absorb lang ito ng alak. Mapupungay na rin ang mga mata nilang tatlo. Nagtatawanan at nag-uusap ng kung ano-anong bagay. Napag-uusapan nila ang mga karanasan nila sa buhay, love life, pag-aaral at kung ano-ano pa. "Alam mo kuya, sa totoo lang, nayayabangan ako sa'yo noon nung magkasintahan pa kayo ni ate. Para kasing ang hangin mo magsalita eh. Di ka naman nakapagtapos." Salita ni Aubrey at nakasandal na ito sa balikat ni Dennis. "Naku, ganyan lang talaga ako noon. Kasi nga, para makita ng lahat na kahit mababa lang ang napag-aralan ko, meron pa rin akong ibubuga. Eh ikaw nga, papalit-palit ng BF. Lahat na nga ata ng klase ng lalaki, nasubukan mo na eh." Pangiinis ni Dennis kay Aubrey. Tumingin si Aubrey sa kanya at kinurot ang pisngi nito. "Sira ka talaga kuya, grabe ka naman. Pero inaamin ko, adventurous nga ako." Sagot naman ni Aubrey. Si Gwen naman ay ilang minuto nang nakahiga sa sopa, nakatapat nila at hindi nakinaya ang alak at nakatulog na ito. "Ang lakas pala ng loob mo no?" Sagot naman ni Dennis. "Oo naman kuya. Sus, panis lahat ng karanasan mo sa akin." Pagmamayabang ng batang hipag ni Dennis. Matindi na rin ang tama nila dahil maagang naubos ang pulutan at panay alak na lang ang tinitira nila. Inakbayan ni Dennis si Aubrey at inalalayan para hindi ito bumagsak sa sahig. Nakasandal pa rin ito kay Dennis habang nakaupo sila sa sopa. "Sige nga, patunayan mo yung pagiging adventurous mo." Pangahamon ni Dennis sa hipag niya. "Oh sure, sige ha, watch me." Umarap ito kay Dennis at hinubad ang t-shirt niya. Nabigla naman si Dennis sa ginawa ng hipag. "Ano ba yung ginagawa mo Aubrey?" "Naku wala yan sus." Pangahamon pa ni Dennis. Ganon? Sige ha, ito pa." Lumapit si Aubrey kay Gwen. Dahan-dahan itong lumapit sa mukha ni Gwen at mainhin nitong hinalikan sa labi ang lasing at natutulog. Nanlaki ang mga mata ni Dennis. Sa puntong ito, nakakaramdam na siya pero pilit pa rin niyang kinakalaban dahil may natitira pa siyang katinuan sa ulo niya. Gumalaw si Gwen pero walang malay at dahil sa kalasingan, sumagot din ito ng halik kay Aubrey.
Subalit, biglang natauhan si Gwen at nagimbal na ang kahalikan niya ay si Aubrey. Aubrey, ano ba yung ginagawa mo? Napadura si Gwen at tumayo. Tumatawa lang si Aubrey na parang pilyang bata. Umayos ka nga. Kuya, patulugin mo na tong si Aubrey oh. Lasing na eh. Papasok na ako sa kwarto. Umalis si Gwen at tumatawa pa rin si Aubrey. Ano ka ngayon kuya? Panis ka. Pangiinis ni Aubrey. Lasing ka na nga talaga. Halika, samahan na kita dun sa kwarto. At nang makapagpahinga ka na. Lumapit si Aubrey kay Dennis at tumupo sa kandungan niya. Yumakap agad dito sa leeg ni Dennis at tumingin sa mga mata ni Dennis. Bakit kuya? Sleepy ka na ba? Ang KJ mo naman? Dito muna tayo please. Pakiusap ni Aubrey at nakanguso pa ito. Hindi alam ni Dennis kung ano ang gagawin at mukhang dahan-dahan nang sumusuko ang kanyang katinuan sa alindog ng kanyang sexing hipag. Nakaupo si Aubrey sa kandungan ni Dennis at nakayakap sa kanya. Tama na yan Aubrey, matulog na tayo okay? Mahinahong pasabi ni Dennis. Ayaw mo talaga? Kagat-labi sabi ni Aubrey. Dahil dito tuluyang sumuko si Dennis at sinunggaban agad niya ng halik ang mga labi ni Aubrey. Lumaban din ng halik si Aubrey. Halos mabaliw si Dennis sa mga salita ng hipag niya kaya hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ito pala ang hanap mo ha? Sige, pagbibigyan kita. Bulong ni Dennis sa sarili. May galit man siya, mas lalong tumindi ang naiisip niya dahil magpapaubaya sa kanya ang nakababatang kapatid ng asawa niya. Malakas na ang boses ni Aubrey at parang wala na siyang pakialam kung may makakarinig sa kanya. Tinakpan ni Dennis ang bibig ni Aubrey. Shh! Huwag kang maingay. Baka magising ang pinsan mo. Utos ni Dennis at tuloy pa rin ang ginagawa. Hindi siya makapaniwala na magpapaubaya si Aubrey sa kanya na alam niyang isa sa mga mahilig manira sa kanya noon. Napahawak si Aubrey sa likod ni Dennis at bumaon ang mga kuko ng dalaga at napakalmot si Aubrey kay Dennis. Dahil sa alak, medyo manhid ang pakiramdam ni Dennis. Grabe ka Aubrey, kaya ka ba pumunta dito para mag-aya sa akin? Sabi ni Dennis. Oo kuya, noon ko pa gustong mangyari to. Sumisilip ako lagi noon sa kwarto niyo ni ate. Tapos gusto ko talaga mag-break na kayo para ako naman ang papalit sa kanya. Kaya pala ang dami kong naririnig na paninira galing sa'yo. Kasi gusto mo pala ako ha? Sige, pagbibigyan kita ngayon. At maya-maya pa ay narating na nga ni Dennis ang kanyang gustong makamit. Napangiti si Aubrey. Baka sa mukha ni Dennis ang pag-aalala at napansin naman ito ni Aubrey. Safe ako ngayon kuya, don't worry. Ngiting sabi ni Aubrey para hindi na mag-alala pa si Dennis. Ngumiti naman siya at niyakap ang hipag niya. Aubrey, wag na natin itong uulitin. Ayokong masira ang pamilya ko. Nagbago ang reaksyon ng dalaga. Ganon? So pampalipas oras mo lang pala ako? Sagot ni Aubrey. Alam mo Aubrey, bata ka pa. At ako asawa ko ang ate mo. Di pwede ang ganitong klaseng relasyon. I'm sure may makikita ka pang iba riyan. Malumanay na sagot ni Dennis. Ayoko. Ikaw ang gusto ko. Ikaw lang. Sagot naman ni Aubrey. O siya, sige. Pumasok ka na sa kwarto para makapagpahinga ka na at baka maabutan pa tayo dito ng pinsan mo. Tahimik na umalis si Aubrey at natulog na lang si Dennis sa sopa. Kinabukasan, masayang nagtrabaho si Dennis buong araw. Alam niyang darating ang asawa niya at feel niya ang swerte dahil nakaisa siya sa nakababatang kapatid ng asawa niya. Pagdating niya ng bahay, papasok sana siya ng kwarto nang biglang marinig siyang nag-uusap sa loob. Nakinig muna siya. Nalaman niyang si Aubrey at Gwen ang nasa loob.
Ang ingay nyo kagabi, Aubrey. Grabe ka. Pati asawa ng ate mo pinatos mo pa. Sabi ni Gwen. Umagikik lang si Aubrey. Sensya na. Si Carlos kasi. Hindi na ako binibisita at hindi na nagte-text. E paano yan? Diba hindi ka pa dinadatnan ngayong buwan? Kinabahan bigla si Dennis sa narinig niya na sinabi ni Gwen. Napamura si Dennis at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sakaling magbunga ang sandaling ligaya na naramdaman niya sa piling ng nakababatang kapatid ng asawa niya. Ilang gabing hindi makatulog si Dennis. Kahit sa opisina niya, hindi rin siya makapokus. Iniisip niya ang nangangambang problema na napasok niya. Paano na to? Paano kung mabuntis si Aubrey? Tanong ni Dennis sa sarili. Sa bahay, masayang nakikitungo si Aubrey sa kanilang mag-asawa na parang walang nangyari. Magaling itong magpanggap na talagang namanghaan ni Dennis at dito siya kinabahan. Paano kung sinetap niya ang nangyari? Kung nagkataon, nahulog ako sa bitag niya. Ang rupok ko naman. Sabi ni Dennis sa sarili habang inuuntok niya ng kamao ang ulo niya. Sa bawat oras na magkasama sila sa bahay, ay nagkakahulihan sila ng titig. Nagniningning ang mga mata ni Aubrey na tila nanalo sa loto. Pero hindi sigurado si Dennis kung totoong gusto siya ni Aubrey o ginawa niya lang para sirain ang pamilya ni Dennis. Dumating ang isang araw na naiwan ulit sina Dennis at ang dalawang dalaga sa bahay. Nakita ni Dennis na may kausap si Gwen sa telepono. Hindi niya mawari kung masaya ba ang dalaga o malungkot, kaya nilapitan niya ito. Buti kinakausap mo na yung taong yan na parang iniiwasan mo, Gwen. Naku kuya, di ko naman siya iniiwasan. Wala lang talaga ako sa mood makipag-usap. Sagot ni Gwen. Ganun ba? Sa palagay mo ba, mabait yan at hindi manloloko? Tanong ni Dennis. Mabait naman po siya. I think hindi naman niya ako lolokohin. Pero kailangan ko pa rin po ng space para makapag-isip. Paliwanag naman ni Gwen. Okay. Take your time, Gwen. Andyan lang naman yan. Sagot pa ni Dennis at biglang lumabas ng kwarto si Aubrey. Aubrey, halika may sasabihin lang ako. Aya ni Dennis at tinuro niya ang sa may kusina. Pagdating nila sa kusina, hinarap kaagad ni Dennis ang hipag. Bakit kuya? Tanong ni Aubrey na animoy inosenteng bata. Aubrey, lilinawin ko lang. Ang nangyari sa atin ay isang pagkakamali. Sa normal na sitwasyon, di ko gagawin ang nangyari. Pero lasing na ako nun kaya... Pinigilan bigla ni Aubrey si Dennis at tinakip ang labi niya. Shh! Huwag mo na isipin yun kuya. Ang mahalaga, nakamit natin ang hinahanap natin. Di ba? I'm sure nagustuhan mo rin. At saka ilang beses na kitang iniisip. Mapang-akit ang mga mata ni Aubrey at kinakagat pa niya ang labi niya. Datameme si Dennis at nararamdaman niya na dahan-dahang nagagalit ang alaga. Sumilip si Aubrey sa sala at sa tingin niya ay naroon pa si Gwen. Kaya dumukot siya sa shorts ni Dennis. Napasinghap ng hangin si Dennis nang biglang umatras si Dennis. Wag, tama na Aubrey. Di tama to. Kapatid ka ng asawa ko. Mahal ko rin ang ate mo. Nanghihinayang naman si Aubrey. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkalungkot at dismaya. Di pa tayo tapos. Sa isip-isip ng dalaga at umalis na ito. Sumandal sa may lababo si Dennis at napabuntong hininga. Ay, ano ba tong napasukan kong gulo? Sa isip niya. Ilang araw pa ang lumipas ay malapit nang matapos ang bakasyon ng dalawa. Sinusubukang iwasan ni Dennis si Aubrey at hindi na sila nagkikibuan pa simula nang mag-usap sila sa kusina. Dumaan naman si Dennis sa isang doktor at nagtanong-tanong kung gaano kataas ang porsyentong mabubuntis niya ang isang babae sa sitwasyong naranasan niya. Sa kasamaang palad,
Malaki pa rin ang porsyento at malungkot na umuwi si Dennis. Secret XPG. Han, pwede ba magtabi naman tayo ngayong gabi? Lagi ka na lang sa sala natutulog eh. Sabi ng asawa niyang si Celia. Sige Han, pasensya na. Lately kasi na-stress ako eh. Sabay ngiti sa asawa. Magkatabi silang natulog sa kama habang nasa sahig naman ang dalawang dalaga at nakahiga pero may kutsyon pa rin sila. Dahil sa pagod, naidlip kaagad si Dennis. Bandang madaling araw nang may maramdaman siyang gumagalaw. Nararamdaman niyang isang kamay ang dahan-dahang dumudukot. Putya, uhaw ata si Celia ngayon ah. Sa isip-isip ni Dennis, hinayaan niya na lang. Subalit nabigla siya nang pagdilat niya ay si Aubrey pala ang tumatrabaho. Aubrey, anong ginagawa mo? Tumikili ka na. Pabulong na saway ni Dennis. Kahit madilim ay umaaninag naman sa kwarto nila ang liwanag ng poste ng ilaw sa labas. Kaya kitang-kita ni Dennis si Aubrey at hindi ito tumitigil. Bagkus ay mas lalo pa nitong pinag-igihan. Aubrey, tama na yan. Tumingin si Aubrey kay Celia at nakitang nakatalikod ito at tulog na tulog. Kaya dahan-dahang hinila ng dalaga si Dennis pababa sa sahig. Aubrey, anong ginagawa mo? Magigising ang ate mo at si Gwen. Pabulong na sabi ni Dennis. Shh, bumaba ka na kasi kuya. Dito na lang tayo sa baba para hindi maistorbo si ate. Nadala si Dennis sa hila ni Aubrey at napahiga ito sa kutsyon. Nakita ni Dennis na katabi niya si Gwen sa bandang kanan niya. Nakaharap ito sa kanya pero hindi siya sigurado kung tulog ba ito. Dito ka muna sa akin, huwag ka muna kay ate. Bago ako umuwi, gusto ko paligayahin mo muna ako. Akala ko ba nagkausap na tayo? Magigising itong pinsan mo sa ginagawa mo, Aubrey. Sagot naman ni Dennis. Shh, basta huwag ka lang maingay. Akong bahala sa'yo kuya. Hindi na maiwasan pang gumalaw ang kama at dahil dito nagising si Gwen. Napatingin ang dalawa. Hindi na nakakibo si Dennis dahil sa pagkakahuli sa kanila ni Gwen. Hay, makaalis na nga rito. Ang bababoy niyo. Pabulong na reklamo ni Gwen at sabay tayo palabas ng kwarto. Nakaramdam naman ng hiya si Dennis sa mga sinabi ni Gwen. Subalit si Aubrey ay napahagikik lang. Aubrey, tigilan na natin to. Sagot naman ni Dennis pero walang naririnig ang dalaga. Hindi na rin kayang tiisin ni Dennis kaya napahawak na siya kay Aubrey at tinalalayan. Biglang bumukas ang ilaw ng kwarto. Napatigil ang dalawa sa sobrang liwanag. Napabukas sila ng mata at naghiwalay kaagad nang maaninag ng dalawa na nakaharap sa kanila si Celia. Mga hayop kayo, mga baboy, dito pa sa pamamahay ko. Malalakas na sigaw ni Celia at pinagpapalo at sinampal si Dennis pero nasasalag naman ito ng asawa. Teka Han, sandali. Pilit na paliwanag ni Dennis habang pinagpapalo ito ng asawa niya. Ahas ka Dennis, ahas ka. Napapaluhang sigaw ni Celia sa kanya at napunta naman ang baling ni Celia sa kapatid niyang nasa isang sulok at tinatakpa ng sarili ng kumot. Ikaw, malandi ka? Lumayas ka. Lumayas kayong dalaw sa pamamahay ko. At sinubukang sabunutan ni Celia ang bunsong kapatid pero pinigilan siya ni Dennis. Tama na yan Celia, tama na yan. Medyo mataas na boses na sagot ni Dennis. Biglang tinuhudan ni Celia ang ibaba ni Dennis. Umalulong si Dennis sa sobrang sakit at napaupo ito sa gilid ng kama. Lumabas sa kwarto si Celia at anay may hinahanap. Ito ang pagkakataon na nakapagbihis ang dalawa. Aubrey, umalis na kayo ngayon din. Baka kung ano pang mangyari. Sabi ni Dennis sa hipag. O, okay kuya. Sandali,
Mag-iimpake lang ako. Mabilis ang mga galaw nila nang marinig si Gwen sa labas ng kwarto. Ate Celia, wag po. Tama na po yan. Pasigaw na pakiusap ni Gwen. Pumasok si Celia sa kwarto at may daladalang kutsilyo. Tinutok ito sa dalawa. Lumayas kayo. Utos ni Celia. Nakataas ang kamay ni Dennis na nakikiusap. Celia, huwag ka naman padalos-dalos ng desisyon. Pag-usapan natin to please. Pero tila bingi si Celia at lumapit kay Dennis na agad umatras ang lalaki. Aubrey, umalis na kayo. Bilisan nyo. Tugon ni Dennis kay Aubrey. Agad pinasok ng dalaga ang mga gamit at lumabas ng kwarto. Hindi pa tayo tapos, Aubrey. Umanda ka sa aking hayop ka. Malakas na sigaw ni Celia sa loob ng kwarto. Nagkaharap si Aubrey at Gwen sa may salas. Sumunod ka na sa akin, Gwen. Baka kung mapano ka pa rito. Sabi nito sa pinsan. Nagyampake rin si Gwen at napatingin ito sa mag-asawa. Malungkot ang mukha ni Dennis at punong-puno ng galit ang lumuluhang mukha ni Celia. Alam ni Gwen na wasak na ang relasyon ng dalawa, kasama rin ang kapatid ni Celia na si Aubrey. Sa kailaliman ng pagkatao ni Gwen, inihiling niya na hindi dumating sa ganoong sitwasyon ang buhay niya pag magkaasawa rin siya. Ate Celia, aalis na po kami. Mahinahong paalam ni Gwen at lumabas agad ng kwarto. Mabilis na umalis ang magpinsan. Kahit madaling araw pa lamang, ay halos tumakbo ang dalawa sa kalsada at naghagilap ng tricycle. Sunod-sunod naman ang paliwanag ni Dennis. Sinusubukan niyang pakalmahin ang asawa na nagbabadyang saksakin siya kung sakaling gumawa siya ng hakbang. Umiiyak ang asawa niya at nanginginig ang kamay na nakahawak sa kutsilyo. Sinabi ni Dennis ang lahat-lahat kung paano ito nagsimula. Si Aubrey ang nagsimula ng mga ito, Han. Di ko ginusto ang lahat pero natukso ako. I'm sorry, Han. Paumanhi ni Dennis. Ang laki-laki mo ng hayop ka? Nagpadala ka pa sa kapatid ko? Huwag mo isisi kay Aubrey ang lahat dahil isa ka rin sa dapat sisihin. Ang pinakamasakit pa, dito nyo pa ginawa sa bahay at nandito rin ako katabi nyo. Akala nyo ba hindi ko kayo maririnig? Nagising ako nang mapansin kong wala ka sa tabi ko at nakita kong lumabas si Gwen sa kwarto. Dahil nandidiri sa inyong dalawa, binigyan kita ng oras para pigilan ito kaya hindi ako umimik. Pero anong ginawa mo? Ha? Mga demonyo kayo? Ayoko nang makita ka, Dennis. Sinusumpa ko ang makilala ka pa. Lumayas ka. Tama ang pamilya ko sa'yo. Mahina ka. Manluloko. Bintang at sigaw ni Celia kay Dennis. Tumahimik na lamang si Dennis at nag-impake rin ng gamit. Lumayas ito na lumuluha dahil sa tindi ng pagsisisi. Dahil sa pangyayaring iyon, nasira ang napakagandang buhay ng mag-asawa. Dahil sa mahina at marupok ang prinsipyo, nahulog sa isang kasalanan ang lalaking nangakong mamahalin ang kanyang asawa habang buhay. Makalipas ang ilang araw at linggo, tuluyang naghiwalay ang mag-asawang Celia at Dennis. Nagpakalayo-layo si Dennis at iniwan ang negosyong pinundat nilang mag-asawa. Sa kasawiang palad, nadiskubre ng pamilya ni Celia na buntis si Aubrey. Galit na galit man ang mga magulang ni Celia sa bunso, hindi nito kayang itakwil si Aubrey. Pero hindi na itinuturing ni Celia na kapatid si Aubrey. Natauhan naman ang bunsong si Aubrey sa nagawa niyang kasalanan. Ilang ulit siyang nakiusap na patawarin ang ate niya at napakalungkot ng dalaga dahil sa sobrang pagsisisi at pagkamuhi sa mga ginawa niyang kalokohan na akala niya ay walang kapalit na responsibilidad. Mag-subscribe sa Secret XPG.